Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una-una purihin natin ang Allah na nag-iisang Panginoon, ang walang katambal, at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Huminto tayo nung nakaraan patungkol sa pagliligo ng patay. Kung paano siya paliguan, paano siya balutin, ito po ay nakuha natin nung nakaraan. So ngayon, pupunta naman tayo dito sa khamisan, at ito ay nagtatalakay sa ahkamus salati alal mayyit. Ito na yung kung paano natin, ano ang mga batas na may kaugnayan sa pagdarasal sa patay. Alhamdulillah, ang pananampalatayang Islam ay inutusan tayo na sino mang Muslim mananampalataya na namatay sa Islam ay kailangan po siyang dasalan. Anong ibig sabihin ng kailangan siyang dasalan? Kailangan mag-perform tayo ng sala sa Kanya. Mag-perform tayo ng sala para sa Kanya. Hindi ibig sabihin na tawag dyan, magsala tayo, humingi tayo ng grasya sa Kanya o ng biyaya. Hindi. Magdasal tayo para sa Kanya na siya ay naway papatawarin ng Allah ang kanyang mga kasalanan at papasukin siya sa paraiso at marami pang iba, at ilayo siya sa impyerno. Yun po ang pagdarasal natin. So tayo mga Muslim ay mayroon tayong batas na itunuro ng ating pananampalataya na sa sino mang namatay sa pananampalatayang Islam, siya ay Muslim, ay kailangan natin siyang dasalan. Kailangan mag-offer tayo ng dasal para sa kanya. So ito yung inshallah at ang ating kukunin na may kaugnayan sa batas ng sala sa patay. Tapos sabi ni Sheikh dito, thumma tushra'u ba'da dhalika as-salatu 'ala al-mayyit al-muslim. So nakuha natin kung pagkatapos na siyang hugasan, pagkatapos niyang balutin sa puting tela, mayroon akong subhanallah mga kapatid. Ito yung kagandahan ng pananampalatayang Islam. Kailan lang nakabalita ako ng isang kaibigan, isa sa mga estudyante ko rin, nasabi niya namatay yung papa niya. Subhanallah. Sabi natin, pag may mga namatay, sino man sa tao namatay, sabihin natin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayo ay nagmula sa Allah at tayo magbabalik sa Kanya. Tapos ang punto natin dito, ang kagandahan ng Islam, pag siya ay namatay, huhugasan siya, paliguan siya, babalutin siya at ililibing. Tingnan mo, ang mga hindi mananampalataya ay ang gagawin sa kanila ay ibuburol sila ng matagal. Babayaran yung kanilang, bibilhin mo yung kanyang kabaong, napakamahal. Bibilhin mo yung lupa pa lang 150,000, sabi niya 150,000 sa isang lupa na paglilibingan ng patay. Subhanallah, napaka laking pera. Bukod pa yung kabaong, bukod pa yung gastusin. So namatay na yung isang tao, nag-iwan pa siya ng problema. Subhanallah. Sa Islam hindi. Babalutin, dadasalan, papaliguan, tapos ilibing sa libingan ng mga Muslim. Mayroong kung sa atin, kung dito tayo namatay sa Middle East, alhamdulillah, libre ang lupa. Alhamdulillah. Sa atin naman, mayroong bayad konti. Siguro mga 5,000, 10,000 pesos lang. Yun lang ang babayaran mo. Lupa yun eh. So mayroon namang ibang cemetery na sa Islam na, sa mga Muslim na libre. So alhamdulillah, yun lang ang gastusin mo. Pero sa kanila, subhanallah. At hindi na ito nila katulad ng, wala silang batas na katulad ng kailangan yung isang tao ay pabanguhan, paliguan, at ililibing agad at pagdarasalan. Katulad ng ginagawa ng mga Muslim. So bakit tayo magdadasal?
So, inutos mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Paan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil azimain." Subhanallah. So sinabi ni Propeta Muhammad mula sa authority ni Abu Hurairah, siya ang nag-ulat ng hadith na ito ay galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin ang kagandahan, mga kapatid. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shahida al-janaza hatta yusalliya 'alaiha." Sino man ang sumaksi siya sa patay. Ibig sabihin na nandun siya nung namatay ang isang tao, tumulong siya hanggang sa ang isang tao na yun ay dasalan. Halimbawa, yung tao na yun ay dadalhin sa masjid upang dasalan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya ay nagsala sa kanya, yung tao halimbawa tayo ay mayroong isang tao na namatay at pumunta tayo para magsala sa kanya. Sabi, ang reward na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang kirat. Isang kirat. Mamaya kukunin natin ano ibig sabihin ng kirat. So, mayroon siyang kirat kapag nagdasal siya para sa patay. Kapag nagdasal siya para sa patay, nandun siya, sumaksi siya sa tawag dyan, dito sa pagdadasal. Tapos, waman shahidaha hatta tudfan. Waman shahidaha hatta tudfan. Kung sino naman ang sumaksi hanggang sa ang isang tao na ito ay nailibing. Falahu kiratan. Dalawa na ang kanyang kirat. Dalawa na ang kanyang kirat. So, ano ibig sabihin ng kirat? Tinanong ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong ibig sabihin ng kirat? Wamal kiratan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimain. Siya ay katulad ng dalawang dakilang mga bundok. So, dalawang dakilang bundok, ang ibig sabihin, isang kirat ay isang dakilang bundok. Kapag dalawa na siya, dalawang dakilang bundok. Ibig sabihin, ang gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasing laki ng dalawang dakilang bundok kapag ikaw ay sumaksi ng dasal para sa patay at sumama ka sa paglibing sa kanya. Sumama ka sa paglibing sa kanya. So saan hindi natin alam kung ano itong dalawang dakilang bundok na reward na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin ng Allah kapag nagbigay ng reward ay hindi po basta-basta ang kanyang reward na ibinibigay. Hindi po basta-basta ang reward na kanyang binibigay. So ito yung kanyang magiging gantimpala. Ito yung magiging gantimpala niya. Tapos, was-salatu 'alal mayyit fardu kifayatin idza fa'alaha al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqin. So ano ang ruling ng pagdarasal sa patay? Ano ang ruling ng sala sa patay? Yung pagdadasal natin ang patay na siya ay patawarin ng Allah, na siya ay papasukin sa paraiso at bigyan siya ng magandang buhay sa libingan. Inshallah, ano ang ruling o ang batas patungkol sa dasal na ito? Sabi ng mga ulama natin, scholars natin, ito ay fardu kifaya. Ito ay fardu kifaya. Ano ibig sabihin ng fardu kifaya? Ang sala o ang pagdarasal sa patay ay isang fardu kifaya. Sorry. Dito. Ito ay fardu kifaya. Ano ibig sabihin ng fardu kifaya? Ang fardu kifaya ay yung kapag ginawa ng iba, ibig sabihin halimbawa may namatay at nagsala ang iba sa kanya. Katulad halimbawa bago lang ang ating presidente dito sa UAE ay namatay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si Sheikh Khalifa. Yung Khalifa, so inutusan tayo lahat magsala para sa kanya. Magsala
para sa kanya. Kaya mayroong iba, kahit hindi nakapunta doon sa kanyang, sa pagdarasal sa mismong masjid na kung saan siya dinasalan, yung iba dahil siya ay kilalang tao, siya ay presidente ng UAE, kilala talaga siya sa buong mundo, kahit sa buong mundo, lalo na dito sa atin, dito tayo nakatira. Yung iba ay nagsasala ng salatul ghaib. Nagsasala ng salatul ghaib. Ibig sabihin, magsala ka kahit wala yung mismong katawan ng patay. Magsala ka, ito ay ginagawa sa mga kilalang tao at mga may naiambag sa Islam at sila ay talagang mga dakilang tao. So, dinasalan sila. So, yung iba hindi nakapagdasal para sa kanya, ibang Muslim. Ibig sabihin ba dito nagkakasala tayo? Yung hindi nakapagdasal sa kanya. So, ang ruling ng pagdadasal sa patay, para sa patay ay fardu kifaya. Ibig sabihin ng fardu kifaya, kapag may mga tao nang nagsala para doon sa patay, ay hindi na tayo magkakasala. Hindi na tayo magkakasala. Kasi ito ay fardu kifaya. Hindi ito katulad ng sala, na ang sala ay hindi pwedeng mayroong magsala para sa iyo. Hindi. Hindi pwede yun. So, ang sala sa patay, halimbawa, mayroong isang taong namatay, nagsala na ang karamihan sa mga tao at kayo ay hindi. Hindi kayo tawag diyan, nakapagdasal. Pero may nagdasal na para sa kanya. So, mawawala na po yung kasalanan natin. Pero kung halimbawa may namatay at walang nagdasal sa kanya ni isang Muslim, ay tayo po ay magkakasala, lahat ng Muslim. Lahat ng Muslim. Basta ikaw ay Muslim at mayroong tao na matay at hindi niyo pinagdasalan, lahat po tayo magkakasala. Okay? Watabka fi haqqil baqi na sunnah. So ngayon, fardu kifaya naman ito. Sabi ni, obligado ito sa iba. Ang ibig sabihin ng fardu kifaya, obligado ito sa iba at sa iba naman ay sunnah. At sa iba naman ay sunnah. Ibig sabihin ng sunnah, pwede silang magdasal, pwedeng hindi kasi mayroon ng mga taong nagdarasal para sa kanya. Mayroon ng mga taong nagdasal para sa kanya. Wa idha tarakahal kul athimu. Kapag iniwan naman ito ng lahat, ay sila po ay magkakasala. So ito ang ruling nito. So kapag mayroon kayo narinig, isang taong namatay, ay kailangan agaran tayo kung gusto natin makakuha ng reward, pupunta tayo sa kanya para magsala. Ang pangalawa ay pupunta tayo sa kanya para ilibing siya. So mayroon tayong dalawang kirat. Dalawang kirat. So yun po ang tawag diyan, yun po ang ruling natin. So dalawang kirat. So ngayon, sabi natin ang ruling nito ay fardu kifaya at magdasal tayo sa kanya dahil kapag hindi nagdasal ang isa sa mga Muslim dito, ay siya po ay magkakasala. Siya po ay ang lahat ng Muslim magkakasala kapag walang nagdasal sa isang taong namatay na Muslim. Pero kapag halimbawa mayroong nang nagdasal, ito po ay mawawala ang kasalanan ng iba at ang iba naman ay kapag tinayo nila, sila yung obligado. Okay. Paano natin dasalan ang patay? So, ito ay kaalaman na dapat nating alamin. ويشترط في الصلاة على الميت ويشترط. Ano ibig sabihin ng yushtarat? Ang ibig sabihin, kondisyon para makapagsala ka na sa patay ay kailangan una-una mayroon kang intensyon. Ano ang intensyon mo? Katulad halimbawa, nagsala tayo ng Fajr, mag-intensyon tayo na magsala tayo ng Fajr. Magsala tayo ng Duhur, mag-intensyon tayo na magsala ng Duhur, ng Asr, ng Maghrib, ng Isha. So ito po yung mga gagawin natin. So ngayon, una-unang kondisyon ay ang niyah. Kailangan magdasal ka sa patay, kailangan mayroon kang intensyon na itong dasal na gagawin mo ay para sa patay. Pangalawa, istiqbalul qibla. Lahat ng dasal, haharap tayo sa qibla. Okay, lahat ng dasal, hinaharap natin ito sa qibla. Ito yung pangalawa. Pangatlo ay satrul aurah, yung pagtakip ng ating aura. Sa mga kababaihan, lahat ng katawan takpan nila maliban sa mukha at kamay. Kapag nagdasal sila, sa patay man ito o sa ordinaryong sa five obligatory prayers o kaya sa mga voluntaryong sala, so tatakpan nila ang kanilang buong katawan maliban sa mukha at kamay.
Sa mga kalalakihan naman ay ang aura nila ay yung mula sa pusod hanggang sa tuhod. Pero siyempre hindi naman tayo magsasala ng ganun. So magsasala tayo ng nakadami tayo ng maayos. Pero kailangan ang kondisyon ay matakpan yung aura. Yung aura ibig sabihin ng pribadong bahagi ng katawan. Wa taharatul musalli wal musalliya alayhi. So kailangan malinis o kaya nakapagwudu tayo bago tayo magsala sa patay at napaliguan na yung dadasalan. Ibig sabihin, nawuduan na siya, naliguan na siya. Ito yung kondisyon na nakuha natin noong nakaraan. Nawuduan na siya, napaliguan na siya. Wajtinabul janaza. Kailangan wala pong najis ang ating damit, ang ating katawan, ang ating lugar na pinagdadasalan, hindi po marumi. Yung najis, yun yung mga dumi, katulad ng ihi, katulad ng dumi ng tao, katulad ng dugo, ay ito po ay mga marumi at iba pa. Kailangan iwasan natin doon sa lugar na pinagdadasalan natin o sa katawan natin. Okay, doon sa taong namatay. Pangalawa ay wa islamul musalli wal musalliya alay. So, ang pangatlo, ang pangilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pang-pitong kondisyon sa pagdadasal sa patay, kailangan Muslim yung nagdasal at Muslim yung dinasalan. Ibig sabihin yung patay Muslim at yung nagdadasal naman ay Muslim. Halimbawa, nagdadasal ay hindi Muslim, hindi po tanggapin ito. O kaya yung taong namatay ay hindi Muslim, hindi po siya pwedeng dasalan. Hindi siya pwedeng dasalan katulad ng dasal ng mga Muslim. Ipaubaya natin ito sa mga hindi Muslim. Hudurul janazati in kanat fil balad. Ang pupunta tayo doon sa janaza, halimbawa sa masjid, kung siya ay nasa mismong lugar natin. Halimbawa, siya ay nandito sa Sharjah o sa Dubai, namatay. So, kailangan puntahan natin yung tao na yun, kung saan masjid siya, yung namatay, kung saan masjid siya pinagdadasalan. Kung saan masjid siya pinagdadasalan. Wa kaunul musalli mukallafan. O tapos yung nagdadasal naman ay kailangan siya ay nasa hustong gulang na. So, ito yung mga kondisyon ng ng tao at ng pagdadasalan patungkol sa patay. Kuha natin. Inshallah. Sino may tanong dito? Okay na? Kasunod, wa amma arkanuha. Ngayon, pupunta naman tayo sa arkan. Saan ibig sabihin ng arkan? Yung tawag dyan. Yung arkan, yung mga ating tawag dyan, haligi ng dasal sa patay. Ano yung mga haligi ng dasal sa patay? So, kukunin natin ngayon ang mga haligi ng dasal sa patay. Una-una, al-qiyamu fiha. Al-qiyam fiha. Ibig sabihin, magdasal ka sa patay, kailangan ikaw ay nakatayo. Halimbawa, magdasal ka sa patay, una-una, nandyan yung patay sa harapan. Okay? Nandyan yung patay sa harapan. Sa mga kababaihan, minsan hindi ito nila nakikita. Mga kababaihan, kasi ito ay nasa harapan ng imam. Yung patay na katawan na pagdadasalan, ito po ay nasa harapan ng imam. So mga kababaihan na nasa likod, hindi po nila ito nakikita. Pagkatapos, so una-una tayo ay tatayo. Katulad ng normal dasal natin, tayo ay tatayo. Ang kasunod, ang sala sa patay ay mayroon siyang 4 na takbir. Mayroon siyang 4 na takbir. Allahu Akbar, tapos basahin mo. Inshallah, anuhin natin mamaya kung paano siya idasal. So, una-una tayo ay tatayo. Ito yung mga haligi ng dasal na hindi natin pwedeng iwanan.
Pag sinabi natin haligi sa dasal ng patay, yung gawain na kailanman hindi natin pwedeng iwanan. Na kung saan kapag iniwan natin, walang kwenta yung dasal natin sa patay at hindi ito tanggapin ng Allah. Kailangan masunod natin ano ang mga haligi ng sala sa patay. Katulad ng sala natin sa 5 obligatory prayers, merong mga haligi na kapag hindi natin na isagawa, hindi tanggapin ang ating dasal. So una-una, al-qiyamu fiha. Yung tayo ay tatayo. Pangatlo ay meron siyang 4 na takbir. 4 na takbir. So kailangan itong 4 na takbir ay may isagawa natin. Ganon din na mayroon siyang pagbabasa ng Suratul Fatiha. Magdadasal tayo ng Surah Al-Fatiha. Suratul Fatiha. So kaya sinabi natin napaka-importante ng sala ng Fatiha. Napaka-importante ng sala ng chapter o ng pagbabasa ng Suratul Fatiha. Okay? Pagkatapos, wassalatu ala nabi. Ano ibig sabihin ng wassalatu ala nabi? So ilan na? 1, 2, 3, 4, 5. So mayroon tayong kasunod na haligi ay ang salatu ala nabi. Ano itong sala ala nabi? Yung pagsasabi mo ng Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. So ito po yung salatu ala nabi. Okay? Papaliwanag natin mamaya kung paano ang pagdadasal mismo niya. Okay? So itong mga haligi, kinukuha mo na, hindi natin pwedeng iwanan na hindi tayo magsalatu ala nabi. Pagkasunod, ang panalangin para sa patay. Ang panalangin para sa patay. Yung sabihin natin, kung hindi natin alam, yung pinaka-dua o ng panalangin sa patay, kahit anong dua na ipapanalangin natin ang patay. Halimbawa, kasi ang naiulat sa Propeta Muhammad sabihin natin, Allahumma magfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina nakalimutan ko yung ano. Okay, sabihin natin, Allahumma magfir lana, Allahumma magfir li hayyina wa mayyitina wa shahidana wa ghaibana wa dhakarina wa unthana. Hanggang sa dulo ng dua na itinuro sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad. Kung hindi natin yung sa ulado, yung Arabic na yun, magdasal na lang tayo para sa kanya katulad, O Allah, patawarin mo sa kanyang mga kasalanan. O Allah, naway igawan mo sa kanya ang paraiso at ilayo mo sa impyerno. Naway pagandahin mo ang kanyang buhay sa libingan. Palitan mo siya bigyan mo siya ng kaligayahan sa libingan. Palitan mo ang kanyang mga naiwan ng magandang buhay. Ganyan. So ang idadasal natin? Tayo na ang bahala doon. Okay, tayo na ang bahala doon. So dua para sa patay. Pagkatapos ay yung tartib. Ano yung ibig sabihin ng tartib? Ay kailangan natin isunod-sunod natin ang ang pagdadasal. Ibig sabihin yung steps ng sala sa patay ay kailangan sunod-sunod. Hindi pwedeng magkabali-baliktad o hindi magkasunod-sunod. Pagkatapos, ang taslim ay magsalam tayo. Okay, magsalam tayo. Okay. Yun po ang mga haligi ng So wag nating kalimutan ito. Tayo ay tatayo. Mayroong 4 na takbir, magbabasa ng Fatiha, mayroong sala ala nabi, mayroong dua sa patay, yung pagkasunod-sunod, at yung salam. Yung taslim ay yung salam. Pagsabi mo ng Assalamu alaikum. Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullah. So yun. Haligi ito. Ngayon, pupunta naman tayo sa sunnah. Ano yung ibig sabihin ng sunnah? Sa pagdarasal sa patay. Ito po yung mga gawain na kapag iniwan natin, okay lang. Okay? Hindi tayo magkakasala at tanggapin ang dasal natin. Matatanggap pa rin ang dasal natin kahit hindi natin ito sinagawa. Pero itong rukun, itong arkan, kapag hindi natin sinagawa,
ay hindi po tanggapin ang ating sala. Hindi po tanggapin ang ating sala. So ito po ay haligi. So ang pagkakaiba ng haligi at saka ng sunna, yung kanais-nais gawin, kapag naiwan natin, okay lang. Hindi tayo magkakasala, pero hindi kumpleto kasi ang ating reward, dahil may reward ang bawat sunna. Bawat sunna sa dasal, meron po siyang reward. Una-unang sunna, raf'ul yadaini ma'a kulli takbira. So sinabi natin na ang dasal sa patay ay mayroong 4 na takbir. So isa sa sunna dito yung pagtaas ng kamay sa bawat takbir. Yung katulad pag magsala tayo, kapag nagsabi, ano yung ibig ng takbir? Yung pagsabi natin ng Allahu Akbar. Mayroon tayong 4 na Allahu Akbar na gagawin, yung takbir. Tapos yung pagtaas ng kamay mula doon sa pagsasabi natin ng takbir, ito po ay sunna. Ito po ay sunna. Yung pagsabi natin, Allahu Akbar, sabay itaas ang kamay, ito po ay sunna. So yung mga hindi nagtataas ng kamay, wala pong problema. Wala pong problema. Ang kasunod ay wal isti'adatu qabla al-qira'ah. So sinabi natin kanina pala, itaas natin ang ating kamay sa bawat takbir. Sa bawat, ibig sabihin sa 4 na takbir na gagawin natin, ay kailangan sunna. Hindi siya kailangan, pero sunnah, kanais-nais na siya igawin. Kapag nagtakbir ay itaas natin ang ating dalawang kamay. Wal isti'adatu qabla al-qira'ah. So yung pagsasabi natin ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim bago natin basahin ang suratul Fatiha. Ang suratul Fatiha. So ito po yung pagsasabi natin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. So kung hindi natin nasabi yung a'udhu billahi minasyaitanir rajim, dumiretso kaagad tayo sa Bismillahirrahmanirrahim. Tapos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So wala pong problema kung naiwan natin yung isti'ada. Pero mas kanais-nais dahil meron po itong reward at sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag binasa natin ang anumang sura mula sa Quran, ay tayo po ay magsasabi ng isti'ada. Yung fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Tayo ay magpakukup sa Allah laban sa Satanas na sinumpa. Okay, pagkatapos, wa an yad'u li nafsihi walil muslimin. Kapag dating dito sa dua na sa patay, tayo po ay pwede rin magdua para sa ating sarili at para sa lahat ng kamusliman. Pero ang obligado ay yung dua mo sa patay. Halimbawa, pagdating dito sa dua sa patay, nagdua ka para sa sarili mo at para sa mga Muslim at hindi mo naduahan ang taong namatay. So, wrong. Dahil ang dua, ang panalangin para sa patay ay haligi at ang panalangin sa sarili mo at sa mga kamusliman ay sunna. So, pagdating dito sa dua na sa patay, pagkatapos mo siyang maduahan, mabigyan ng dua ay pwede ka magdua para sa sarili mo at para sa lahat ng mga Muslim. Okay? Ang kasunod, al-israru bil-qira'ah. Al-israr bil-qira'ah. So, ang sunna ay ang babasahin natin ang suratul Fatiha ng tahimik lang. Tahimik lang. Halimbawa, sabi natin, Allahu Akbar. Natas ng Allahu Akbar, basahin na natin ang suratul Fatiha. Basahin natin ito ng tahimik, pero binabasa natin siya. Yun nga lang, tahimik lang. Hindi katulad ng Fajr, Maghrib at saka Isya, di ba nilalakasan natin ang pagbasa ng suratul Fatiha? Pero dito ay atin siyang hinihinaan lamang. Mahina at tayo lang nakakarinig. Ang kasunod, an yaqifa ba'da takbiratir rabi'ah wa qabla taslim qalilan. So, an yaqifa ba'da at-takbiratur rabi'ah wa qabla taslim qalilan. Halimbawa, sanabi natin kanina, mayroon siyang 4 na takbir. Ngayon, sa pang-4 na takbir, pag natapos niya na yung 4 na takbir, ang kasunod niyan ay magsalam na siya. So, wag ka munang kaagad magsalam. Kailangan ikaw ay hihinto muna ng saglit. Halimbawa, sinabi mo ng Allahu Akbar, hantayin mo mga ilang segundo, 3 segundo, o 4 na segundo, saka ka magsalam. Sabihin mo, pagkatapos ito na halimbawa, ito na yung pang-4 na takbir, sabi mo, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. So yun. So bago ka magsalam, ay kailangan muna mahihinto ka ng konti bago ka magsalam.
Okay, yun po ang isa sa mga sunnah. Ang kasunod, wa an yada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Okay? Ala sadrihi. So ang kasunod ay isa sa mga sunnah ay habang pagkatapos natin magtakbir ay ilalagay natin ng ating kamay sa dibdib natin. Katulad ng dasal, normal na dasal, ilalagay natin ang ating kamay sa dibdib, patungan natin ng ating kanang kamay. Patungan natin ng ating kanang kamay at magdasal at diyan ilalagay natin sa ating dibdib. So ito ay sunnah. Ito ay sunnah. Wal iltifatu ala yaminihi fit taslim. Tandaan natin mga kapatid, ang tawag diyan, ang pagdarasal sa patay ay kaiba po sa ordinaryong dasal. Ang dasal sa patay ay isang taslim lamang. Isang taslim lamang. Ano ibig sabihin ng isang taslim lamang? Ay isang beses lang natin siyang sasabihin. Sabihin lang natin, Assalamualaikum warahmatullah. Tapos, hindi na tayo magsabi ng sa kaliwa ay sa kanan ay Assalamualaikum warahmatullah. Tapos sa kaliwa ay Assalamualaikum warahmatullah. So, hindi. So, kailangan isang takbir lang. Isang takbir lang po siya patungo sa kanan. So ngayon ang gagawin natin sa panghuling takbir, isang taslim. So isang taslim, titingin tayo sa kanan. Pag nagsalam na tayo, yung last na nagagawin natin, salam, sabihin natin, Assalamualaikum warahmatullah, habang nililingon natin ang ating kanang parte ng katawan. So yung ulo natin, atin siyang ibaling patungong kanan. Katulad ng ginagawa natin kapag nagsalam na tayo sa patay. Okay? Nagsalam na tayo sa ating dasal. So ito po yung mga sunnah. So tandaan natin ang mga sunnah ay kapag namatay, kapag kapag hindi natin siya naisagawa, ay wala pong problema. Kapag hindi natin siya naisagawa, wala pong problema. Pero yung haligi ng dasal, kapag hindi natin naisagawa, ito po ay magkakaproblema tayo. Baka hindi matanggap ang ating dasal. Baka hindi matanggap ang ating dasal. So, yun po mga kapatid. Sino may tanong dito? Okay. Kung walang tanong, diretso tayo. Ngayon, paano naman natin dadasalan yung patay? Ito na yung pinaka-proseso ng pagdadasal sa patay. Okay? Pinaka-proseso ng pagdadasal sa patay. Takunu salatu alal mayyit. Okay. Pakinig tayong mabuti. Kasi ito na yung pinaka-proseso ng dasal sa patay. Una-una, bi an yakumal imamu wal munfarid inda sadri rajuli wa wasatil mar'ah. So, yung patay ay nasa harapan. Okay? Nasa harapan. Tapos, yakumal imamu wal munfarid inda sadri rajul wa wasatil mar'ah. So, haharap tayo. For example, ito yung nakikita nyo. Halimbawa, ito yung namatay. Nakabalot siya. Nandito yung ulo ng namatay, ha? Ito yung ulo ng namatay, pero nakabalot yan. Sabihin lang natin dito. So, ang imam naman, saan siya tatayo? Dito tatayo ang imam kapag lalaki ang namatay. Okay? Tatayo ang imam kapag lalaki ang namatay. Tapos, ito yung imam, siya ay nasa harapan. Tayo naman na nagdadasal, tayo ang nasa likod. Tayo ay nasa likod. Ganon. Tayo ay nasa likod. So, ang imam, halimbawa, siya yung nag-imam sa atin, tayo nandito sa likuran, tapos nandito yung namatay sa harapan, ang imam ay sisintro siya dito sa dibdib ng lalaki. Yung sabihin sa tatayo, wag dito sa may ulo, kung hindi dito siya, nakahiga yung patay diyan sa harapan, tayo ay nakatayo na para magdasal. So siya naman ay isisintro niya ang kanyang direction sa saan? Sa dibdib ng namatay. Okay? Kapag lalaki. Kapag babae naman, ang gagawin ng imam ay dito siya sa gitna ng babae. Yung sentro ng kanyang posisyon, dito sa gitna. Sa gitna siya.
Sa gitna ng babae. Hindi dito sa may dibdib. Kung hindi dito sa gitna. Ano ba? Ito yung gitna niya, ito na yung imam. Dito siya. Kapag babae ang namatay. Kapag kapag babae ang namatay. So yun po ang gagawin niya kapag babae ang namatay. So dito, kapag babae, ito na yung itsura niya. So kung ito yung gitna ng babae, dito siya sa gitna. So tayo naman nasa likod lang. Okay, yun po ang pamamaraan. So nandito na yung patay, nandito yung imam kapag babae, pero kapag lalaki, sabihin natin lalaki. Okay? Okay. Kapag lalaki, dito siya sa may dibdib banda. So nakatayo lang yan mga kapatid ha. Nakatayo lang tayo. Napakaganda naman ang drawing ko. Okay. So wag niyong maliitin yung drawing kung maganda yan. Okay. So yun. So bi'an yakum al-imam wal munfarid inda sadri ar-rajul wa wasat al-mar'a. Kahit ikaw lang mag-isa, halimbawa walang nakapagsala, walang nakakaalam, ikaw lang nakakaalam na matay yung isang tao at kaya mong dasalan siya. Ganoon din ang gagawin mo. Kapag lalaki, diyan ka. Kapag babae, dito ka. Okay? Sa may gitna. Tapos, wayakif al-ma'mumuna khalf al-imam. Tapos tayo naman sasali sa dasal, dito naman tayo sa likod ng imam. Ito yung namatay, ito yung imam, at dito tayo sa likuran niya. Dito tayo sa likuran niya. Wayusannu ja'aluhum thalatha sufuf thumma yukabbiru lil-ihram. So, sunna naman, kasama sa sunna dito sa dasal na ito, ay gagawin nating 3 linya. Halimbawa, marami ang nagdasal, at least makatatlong linya tayo, pwede na tayo mag-umpisa. Halimbawa, ito, linya, 3, ganyan, mga tao. Okay, ito yung unang linya, pangalawang linya, pangatlong linya. Pag nakapangatlo na tayo, halimbawa ang nag-attend lang ng dasal sa patay ay sabihin natin 20 lang. So hatiin mo yung 20 sa 3. Sa 3 linya. So mas maganda 'yun. Sabi niya, wa yusannu ja'aluhum thalatha sufuf. Kahit hindi na makumpleto dito, basta 3 linya yan, okay lang. Halimbawa, 3 i-divide mo yung 20 sa 3, yun po ang ilalagay mo sa bawat linya. Okay, sa bawat linya. Yun ay pwede na nating umpisahan kasi hindi naman lagi na ang dasal sa patay ay marami ang nag-a-attend. Kung marami, subhanallah, ay kahit ilang linya, wala namang problema. Pero kung halimbawa, konti lang, pero kung halimbawa, 3 lang kayo ang gagawin, yun dyan na kayo sa likuran ng imam mismo. Dyan na kayo sa likuran ng imam mismo. Thumma yukabbir lil-ihram. Tapos ang gagawin mo ay, nandiyan na, nakaposisyon na kayo. Tapos ngayon magtatakbir al-ihram na siya. Okay na. Tingnan niya ang mga tao sa likuran na nagdadasal at ready na. Sabihin niya, Allahu Akbar. So itong takbir, yung 4 na takbir. So nakaunang takbir na tayo. So sinabi natin kanina, yung takbir ay haligi na kailangan hindi mo iwanan. Haligi siya ng dasal sa patay na kailangan hindi mo siya pwedeng maiwanan. Hindi mo siya pwedeng iwanan. So dahil kapag iniwan mo siya, ay hindi tatanggapin ang iyong dasal. So yun po ang takbir. Ano ka? Tukabbir. Tapos sabi natin kanina, ang sunnah habang nagtakbir ka ay kailangan itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay. Sabihin mo, Allahu Akbar habang tinataas mo ang iyong kamay. Okay, habang tinataas mo yung kamay, tataas mo, magtatakbir ka. Thumma yata'awad ba'da takbir mubashara. Pagkatapos mo magtakbir, sabihin mo, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yung A'udhu billahi minasyaitanir rajim, sinabi natin kanina ay sunnah. Okay, after mong takbir, Allahu Akbar, tapos mag-A'udhu billahi minasyaitanir rajim ka, tapos babasahin mo na ngayon ang suratul Fatiha. Agad. Okay, ulitin natin. Sabihin natin, Allahu Akbar, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pero tayo lang ang nakakarinig nun. So, siya ay silent na pagbabasa. Katulad ng duhur ng asar.
Duhur ng asar, ganun lang na pamamaraan. Allahu Akbar. Sabihin natin, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hanggang sa matapos mo yung suratul Fatiha. Okay? So, Ustad, pwede bang magsabi ng subhanakallahumma bihamdik yung dua ul istiftah? Hindi na. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hindi mo na yung babasahin. Yun ay sa 5 obligatory prayers at sa ibang voluntary prayers, pwede mong gawin yun. Pero dito sa patay, wala na siyang ganun. Okay? Didiretso ka sa pagbasa sa A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pagkatapos mong didiretso ka magbasa ng suratul Fatiha, pagkatapos mong magta'awud. Ta'awud yung pagsasabi ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pagkatapos matapos ang suratul Fatiha, hindi ka na magbabasa ng pangalawang surah. Sa ating 5 obligatory prayers, magbabasa tayo ng after ng suratul Fatiha, magbabasa pa tayo ng isang surah katulad ng suratul Ikhlas. Dito, hindi na. After mo magtakbir, didiretso ka. After mo mag-Fatiha, didiretso ka ng pangalawang takbir. So, ito na yung pangalawang takbir. So, sinabi natin, 4 na takbir. Ito yung una, takbir. Pagkatapos ng unang takbir, basa ka ng Fatiha. Pagkatapos ng Fatiha, magtakbir ka ulit. Allahu Akbar. Habang tinataas mo yung kamay, lalagay mo sa dibdib. Wa yusalli ba'daha ala sala ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Anong gagawin niya? Siya na po ay magsala, magbigay ng panalangin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na, yung sinabi natin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. So yun po. Ulitin natin. Magtakbir siya. Pagkatapos magbasa siya ng Fatiha, magtakbir ulit, tapos magsala siya ng sala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Allahumma salli ala Muhammad hanggang sa dulo. Midna salati Allah alaihi fi tashahhud as-salat, thumma yukabbir pagkatapos ng salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Pagkatapos na magsala ala nabi, magtakbir ulit siya. Ito na yung pangatlong takbir. Taas yung kanang kamay, lagay niya sa dibdib ang kanyang kamay pagkatapos niya magtakbir. So ito na yung pangatlo. Sinabi natin 4. Wa yad'u lil mayyiti bima warad. Bima warad. So magdua siya pagkatapos ng pangatlong takbir, magdua siya sa patay sa anumang itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na yun. So sinabi natin ito yung sala sa patay. Ito yung dua para sa patay. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli shay'in qadir. So ito po yung kanyang babasahin. So ito yung babasahin. So kung memorize nyo ito, pero kung hindi nyo naman talaga memorize, kasi medyo mahaba ito at minsan lang natin nasasagawa at Arabic, so magdua tayo para sa patay. Patawarin siya, patawarin ang ating ang mga buhay, ang mga patay, ang mga nandito, ang mga wala dito, ang mga maliliit, ang mga malalaki. Misalnya ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga kalalakihan, ang mga kababaihan. Tunay na ikaw ang nakakaalam sa aming patutunguhan, ang aming tahanan. Inna wa anta ala kulli shay'in qadir, at ikaw ang may kakayahan sa lahat ng bagay. So ito yung panalangin. Okay? Tapos sabihin niya, Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihi ala al-Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tuhrimna wa la tahrimna ajrah wa la tadillana ba'da. So Allah, sino man ang buhay sa amin ay bigyan mo siya ng buhay sa Islam, at sino man namatay ay kailangan naway igawan mo sa kanya na mamatay siya na mayroong paniniwala. O Allah, sabihin natin, o Allah, wag mo kaming pagkaitan ng iyong gantimpala at wag mo kaming iligaw pagkatapos nito. So ito yung mga kanyang idua. So kung hindi rin natin to sa ulado, wala namang problema. So magdua tayo para sa patay. Ang mahalaga, mapagdua tayo sa patay.
Tapos sasabihin natin, ito na yung dua sa patay, Allahumma magfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi munkhalahu, wagsilhu bilma'i wa thalji wal barad, wa naqqihi min ad-dunubi wal khataya, kama naqita thawb al-abyada min ad-danas, wa abdilhu daran khairan min darihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa adkhilhu al-jannah, wa aidhu min adhabil qabr. Aw min adhabin nar wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. So ito na yung dasal natin sa patay. So ito ay dasal natin para sa lahat. Pero kung hindi natin sa ulado, ay magdasal po tayo para sa patay na patawarin ang kanyang kasalanan. Siya ay bigyan ng magandang buhay, paliguan ng malamig, hindi yung mainit. So tapos siya ay papasukin sa paraiso, ganyan. At iba pang mga dasal. So ito yung pagkatapos nito, ito yung ano. So ulitin natin, siya ay magtakbir. Allah, itong lahat mga kapatid, wala pa itong sujud, wala pong ruku. Ang dasal sa patay, wala pong sujud, wala pong ruku. Okay? Lahat tayo nakatayo dito. Tayo lang. Nakatayo ka lang. Nasa harapan yung patay. Nakatayo tayo. Magtakbir tayo. Pagkatapos ng takbir, magbasa tayo ng Fatiha. Pagkatapos magbasa ng Fatiha, magtakbir ulit. Tapos pagkatapos ng pangalawang takbir, magsala ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Pag natapos yun, magtakbir ulit. Nakatayo lang yung lahat. Tapos pagkatapos magtakbir ulit, ay dua para sa patay. Ayun na ito na yung pangatlo. So pagkatapos matapos yung dua sa patay at para sa lahat ng kamusliman at sayo, anong gagawin mo? Yun na yun. Ang gagawin mo ay magtakbir ulit. Magtakbir ulit. Sabihin mo, Allahu Akbar. At dito ka na mag-pause konti. Mag-pause ka konti. So, Allahu Akbar. Pagkatapos mo magdua, para sa patay, magsabi ka, Allahu Akbar. Ito na yung pang-apat na takbir. Okay? Allahu Akbar. Tapos hihinto ka konti at sabihin mo, Assalamualaikum warahmatullah. Okay? Isang salam lang din sa kanan ang gagawin natin. Hindi po dalawang salam. Isang salam sa kanan ang gagawin natin. So, yun po ang pamamaraan. So, sabi dito, dinagdagan nila ang dasal, pero ito ay medyo sabi natin kanina, kapag babae, kapag marunong tayo sa Arabic, kapag namatay lalaki, iba yung kanyang pronoun na gagamitin. Kapag babae naman, ibang pronoun ang kanyang gagamitin. Tapos kapag ang namatay naman ay bata pa, sabihin natin Allahumma ij'alhu haratan wa dukhran liwalidayhi wa shafi'an mujaban. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa addim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihil mu'minin waj'alhu bikafalati Ibrahim wa qihi birahmatika adabal jahim. So ito yung sa mga namatay na bata. So, halimbawa, namatay siya, bata pa siya. So, ito naman ang ating idudua sa kanya. Ipapanalangin sa kanya. So, kung ano naman, ang mahalaga dito, kapag hindi natin sa ulado, ay pagdua natin yung bata na yun, na naway siya ay magiging tagapamagitan pagdating ng araw ng paghukom. Siya ang magpapasok sa mga magulang niya sa paraiso, makatulong sa pagpapasok insyaallah, at naway ipabilang ang kanyang asya sa mga namatay na mga mu'min, mga mananampalataya. Siya ay nasa pangangalaga ni Ibrahim, mga ganyan. So insyaallah. So ganoon ang sa bata. Pagkatapos sinabi natin kanina, after mo magdua ay magtakbir ka. Ito na yung pang-apat na takbir, at apat lang na takbir ang sala sa patay. So sabi mo Allahu Akbar, hinto ka konti at magsalam, at ikaw ay magsalam. Assalamualaikum warahmatullahi sa kanan, isang beses. Okay, so dito muna tayo hinto. So next, kukunin natin paano naman yung na-late sa sala. Kasi karamihan sa atin na-late kayo sa klase nga, na-late kayo. Minsan sa dasal, na-late kayo. So anong gagawin nyo kapag na-late na kayo? Inshallah, kukunin natin ito next week. Inshallah, kukunin natin ito next week. Sino may tanong? Sino may tanong?
Ha? Wala? Okay, walang tanong. Alhamdulillah. So, mayroon tayong ulitin natin ang attendance natin. Kasi mayroong nakapasok na iba. Okay. Sabihin nyo kapag hindi kayo na isulat. Si Maricel Villegas. Yes po, Ustad. Assalamualaikum po. Si Pasensya po, sa Pilipinas po ako, bakasyon. Mashallah, mashallah, mashallah. Buti pa kayo Alhamdulillah, nagbakasyon alhamdulillah. lang, mashallah. Paid po ng aking amo. Nagulat nga din po ako. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Si Ahmad, anong pangalan nito ni Ahmad? Ahmad iPhone. Anong pangalan niyo po? Ha? Ahmad. Kasi Mariam po, Ustad. Mariam. sa sa original na pangalan mo sa passport. Marlin po. Marlin Marlin. Pwede mong baguhin itong sa pangalan mo. Hindi ko maano eh. Okay po. Pakiulit, pakiano na lang para masulat natin yung attendance mo. Tapos Okay po. pakiulit ng pangalan. I-rename mo lang siya. Rename. Pwede mo naman ibalik ulit kapag inshallah, para maano lang natin. Tapos, sino ba ito? Marlene. Okay na po. Okay na. Okay. Marlene. Okay. Sinong hindi pa na sulat? Ito lang kayo? Okay. Ito lang, di ba? Okay. Ito lang yung naka-attend niyan. Itong klase natin na ito ay regular ito. Lagi natin ginagawa ito every dati, Friday at saka so ito lang. Stop natin. Hindi pa. Stop natin yung record.